Lumulubog na rin ang kabuhayan ng mga mangingisda dahil sa nakakalunod na presyo ng petrolyo. Libo-libo na sa kanila ang tumigil sa pagpalaot at humanap na lang ng ibang mapagkakakitaan. May hakbang ba ang pamahalaan para maiahon sila? Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Maaga pa nang abutan namin ng mga mangingisdang ito sa Cavite City. Pero imbes na pumalaot, nakatanaw lang sila sa dagat. Hindi makapaglayag dahil lunod na sa labis-labis na taas ng presyo ng diesel para sa kanilang mga bangka. Nakihirap ang mga tao, yung mga magdaragat. Higpit ng konting sinturon para kahit pa paano kumain. Ang 60 taong gulang na si Teroy, hindi na alam kung saan kukunin ang pangtusto sa 3 nag-aaral na anak. Ito na yung talagang pinaka-worst na dumating sa buhay naming mangingisda na wala ka nang mahuli, mahal pa ang lahat ng bilihin. Ang mga pumapalaot pa rin, hanggang 3 kilometro lang ang nararating kaya halos wala ring huli. Yung gasolina namin, 200. Bumibenta 200, bawi lang. Wala nang pambigas. Bigurin sina Michael na 3 oras sa laot pero ilang pirasong alimango at isda lang ang nahuli. Mahal-mahal kasi ng gasolina eh. So walang kita sir ngayong araw? Wala ho. Paano ho yan? Guto, mabutin. Para pa matigil yung gera na yan. Dahil? Dahil sobra po taas ng gasolina, langis, dahil sa langis na yan. Apektado rin tayo. Dahil talagang wala nang kinikita, nangangalakal, nagtatricycle at nagko-construction muna ang mga mangingisda para may maibili ng pagkain. Buti parawang iba, may ayuda. Kaya bago nga matulog, huwag mamuni-muni ka. Ba't ka nakakaganon eh? Wala namang, ang masaklap pa, wala kaming subsidy sa gasolina. Sila meron. Sana naman, maabutan din naman kayo para parehas naman. Binibenta na raw ng mga mangingisda yung kanilang mga bangka kaysa matuyo at masira dahil nga hindi na sila pumapalaot. Kaya kung dati punong-puno ng bangka itong pampang ng Barangay 14, gayon ay kakaunti na lang ang matitira. Sa 10,000 mangingisdang miyembro ng pangisda o pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda sa Pilipinas, 5,000 ang tumigil ng pumalaot. Pagka kami ang nagbebenta ng produkto namin, bagsak ang presyo. Ang katuwiran hindi mai-transport kasi mataas ang gastos. Hindi na nila kayang mag-rent ng van. Mula sa dating 15,000, ngayon ay 30,000. Patuloy nilang kinakalampag ang DA o Department of Agriculture at BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngayon napakataas ng presyo ng gasto sa produksyon ng mga mangingisda. Ang gobyerno hindi kumikibo. Parang sa amin, hanggang kailan ba kami pababayaan ng gobyernong ito? Umaabot sa pamilihan ang problema sa karagatan. Sobrang mahal. Pero dahil kailangan bumili, kahit mahal, susugod. Talagang taghirap pagbibenta. Dahil matumal. Mataas ang bilihin eh. Sinisiguro ng BFAR na sapat ang supply ng isda sa bansa ngayon. Patuloy raw ang pamimigay nila ng ayuda. Ngayong 2026, mahigit 10,000 mangingisda na raw ang nabigyan nila ng tig 3,000 pisong fuel subsidy. At gusto nating linawin, ang priority natin dito ay yung nanggagaling sa mga 5th class municipality, no? Kasi following the principle of equity, mas gusto nating maabot yung mas nangangailangan. Ito yung mga local government unit na kung saan ang kanilang mga constituents na mga mangingisda ay higit nangangailangan para sa fuel assistance habang hinaharap po nila itong krisis na ito. May karagdagang 50 milyong pisong fuel subsidy pa raw na ipamimigay sa nasa 15,000 mangingisda ngayong Abril. Inaprubahan na rin daw ang paggamit ng 10 bilyong pisong Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk kung saan nakalaki pang ayuda na ipamimigay sa 399,000 na mangingisda. Pero ang ibig sabihin nito, marami pa rin sa kabuang 2.2 milyong fisherfolk sa bansa ang hindi kasama sa inisyal na mabibigyan ng ayuda ng BFAR. Gaya ng mga nakausap naming mangingisda sa Cavite City na hindi kasama sa prioridad sa ngayon. After na mabigyan natin at meron ding resources, hindi naman natin sinasabi na dapat sila ay hindi completely mabigyan kasi ang gusto natin inklusibo yung interventions na ginagawa ng pamahalaan. Pero sana raw paspasan ang pagsaklolo sa mga mangingisda bago pa sila tuluyang malunod sa kahirapan. Naghihintay na lang, nananatiling umaasa. Pero kahit papaano po, tuloy lang ang buhay kasi wala naman po kaming magagawa. Yun yung trabahong alam namin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.